Matapos ang pagkamatay ni Momose Huiguaro na gumulat sa lahat at ang nakakaalarmang pagkahimatay ni Kurapika, ngayon ay ire-review na natin ang Chapter 369 o ang Episode 30 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan natin kung paano nga ba makakapagpatuloy rito si Kurapika sa kanyang misyon ngayong sobrang tindi na ng mga side effect ng kanyang pagme-maintain sa Emperor Time. Malalaman din natin kung sino-sino nga ba ang mga ipinadala ng mga prinsipe para umattend sa Nen class ni Kurapika, kung saan makikita rin natin dito ang isa sa pinakamisteryosong karakter sa buong serye. At marami pang ibang matitinding eksena ang ating matutunghayan ngayon sa video na ito. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa, let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Limits. Sa unang eksena, makikita ang malalaking alon at ang barko na nakalock sa Tier 1 o sa pinakaibabaw na bahagi ng Black Whale, habang ang Black Whale naman ay may napakalakas na ilaw na tumama sa mga mata nito. At habang nasa gitna ng napakadilim na karagatan ng Black Whale, ayon dito ay nasa ikalawang araw na ni Kurapika sa Black Whale at 18 oras na raw ang lumipas simula nang umalis ang barko. Matapos ang eksenang iyon, makikita naman dito si Kurapika na dahan-dahan ng nagigising. Sa kanyang paggising ay napasabi naman itong si Bill na nasa kanyang tabi at binabantayan siya. Mabuti naman daw at nagising na ito. Nagdadalawang isip daw kasi siya kung magte-take risk ba sila sa pagpapadala ng doktor dito. Kahit mabilis namang bumangon si Kurapika at nagsabing, "Anong oras na?" In which ay sinabihan naman siya rito ni Bill na hinaan daw nito ang kanyang boses kasi hindi raw alam ng iba na bumagsak si Kurapika. Ang inaakala raw ng mga nasa labas ay naka-on duty pa rin daw ito. Kaya tinanong naman dito si Kurapika si Bill kung ilang oras na ba siyang walang malay. Nasagot naman ni Bill na nasa 9 oras na raw. Bagay na ikinagulat ni Kurapika dahil ganoon pala katagal na wala siyang malay. Kaagad naman niyang tinanong si Bill kung kamusta naman daw ang Reyna. Naitago naman ni Bill na nahimatay din ng Reyna sa oras ng pagkahimatay ni Kurapika. Sa paglingon naman ni Kurapika ay makikita na tulog pa rin ang Reyna. Pero ang mas nakakapagtataka ay ang stealth dolphin na naka-activate pa rin sa kabila ng pagkakahimlay. Kasabay nito ay tuloy-tuloy rin ang tibok ng puso ni Kurapika na nagdudulot ng matinding palpitations. Sa kanyang isipan ay nasabi niyang na 12 oras na pala na naka-activate ang kanyang Emperor Time, na kung ika-cancel ay equivalent na sa 5 taon. Ibig sabihin 5 taon na agad ang nawala sa lifespan ni Kurapika. Matapos niyan ay nagising na rin ang Reyna at hinahanap na naman niya si Wobel Huiguaro. Sabi naman ni Shimano na nasa tabi lang daw nito ang bata. Nagsalita rin dito si Bill, ayon sa kanyang observation, na ang pattern daw ay kapag pinupush talaga ni Kurapika ang kanyang sarili ay nahihimatay siya. At ang taong nagsishare din ng ability ni Kurapika ay naaapektuhan din at sabay ring nahihimatay. Kaya dito na napaisip si Kurapika. Ibig sabihin ba nito ay 3 oras lang ang limit na pwede niyang magamit freely ang Emperor Time? At kung susobra siya rito, mahihimatay siya at mawawala ng maalay sa loob ng 9 na oras. Which is 3 times ang tagal na maaring limitasyon ng kanyang Emperor Time bago siya tuluyang mawala ng malay. O baka nagdedepende raw ang time limit na pwede niyang i-maintain ang Emperor Time sa ability na kanyang nakuha at ginamit. At despite sa limits na iyon, kahit nahimatay siya ay naka-activate pa rin ang Emperor Time, na kahit ngayon ay aktibo pa rin ito. Kaya sa tingin niya sa susunod ay baka hindi na aabot ng 3 oras ang kanyang limitasyon sa paggamit ng Emperor Time nang hindi siya nahihimatay. Naoobserbahan din niya na ang warning ng kanyang katawan bago siya mahimatay ay ang napakalakas na heartbeat, isang rapid heartbeat na nakakabingi. Kaya naman kinuusap na ni Kurapika ang Reyna. Sagot naman ng Reyna na alam daw niya at ipagpapatuloy na daw niya ngayon. Doon ba raw siya magko-confess na kanilang iiimbestigahan at ngayon ay uunahin na lang daw muna nila ang Room 104 na siyang silid ng 4th Prince na si Theriadnich Huiguaro. Pero tanong naman dito ni Oito na parang wala sa kondisyon ng mukhang ngayon ni Kurapika. Ayos lang ba raw ito? Tugon naman ni Kurapika na, honestly, hindi raw niya alam. Kaya once na makapagbigay na raw siya ng signal, dapat utusan na raw ni Oito ang stealth dolphin na i-deactivate ito. Nang sabi ni Kurapika, tumahimik naman saglit ang Reyna. Maya-maya pa'y naghanda na siya para sa pag-i-interrogate para raw pakanan si Kurapika. Kasi alam naman natin mga kaibigan kung ano talaga ang tunay na misyon ni Kurapika rito. Kaya nagdadalawang isip ngayon si Oito na baka para sa pakanan lang ni Kurapika ang pagpapriority niya sa 4th Prince. Ang talong na yan ay ipinasa naman
naman ni Oito kay Kurapika, in which nagpaliwanag naman siya. Sabi niya, hindi raw. May mga strategic reasons daw siya sa likod nito. Ayon pa sa kanya, ang mga sundalo ng First Prince na si Benjamin Huiguaro ay maaring puro non-users din na siyang dahilan kung bakit hindi sila nagpadala ng kanilang guards para sa gagawing Nen class. Decline pa nga raw nila ang offer na pwede silang pumunta sa room ni Wobble o Huiguaro. Isang offer na sana ay magbibigay ng opportunity sa Second Prince na malaman at ma-survey ang kanilang area. Kasi sa tingin ni Kurapika, maaring may non-user daw among the guards ng Second Prince na may kakayahang mag-surprise o baka si Camila mismo lang talaga ang nagdesisyon na wala siyang papapuytahin. Nagsalita naman dito Shimano na ang mga insights daw na yan ni Kurapika ay tama kasi ang hari lang daw ang nakakapagbigay ng opinion kay Camila, which is tama nga naman dahil alam naman natin na may sense of superiority talaga itong si Camila, na ang ama lang nito ang kanyang pinapakinggan. Kaya dagdag pa rito ni Kurapika na sa pati naman daw ng Third Prince ay naisipan niyang hindi muna nila i-prioritize at ang kailangan nilang unahin. Pakiusap, magtiwala kayo sa akin, dagdag niya. Hindi naman nakapagsalita si Oito sa mga sinabi ni Kurapika. Subalit nagsalita naman dito sa gulat itong si Shimano na mahal na Reyna dahil makikita na si Wobble ay gustong lumapit kay Kurapika. Nagulag naman dito si Oito. Kasabay niyan ay pilit pa rin communicate ang bata kay Kurapika. Kaya't inabot naman ni Kurapika ang kanyang kamay sabay tinanong ang prinsipe kung ano daw ang tingin niya. May tiwala ba raw ito sa kanya? In which ay sumagot naman ang prinsipe na, Dada. Kaya makikitang mangingiyak-iyak na itong si Oito mga kaibigan. Matapos niyan ay makikita naman ang black whale sa labas. Habang sa loob ng vent, sinimulan na ni Oito na pagpapapunta ng ipis sa room 104. Nasa isipan naman ngayon ni Oito, wika pa niya ay kailangan daw niyang maging maingat at hindi maligaw dito sa mga events. Pero dapat din siyang magmadali kasi baka mas lalala pa ang side effect na mararanasan ni Kurapika sa susunod. Maya-maya ay makikitang mabilis na kumikilos ang ipis. Sa unahan naman, nakita na ni Oito ang daanan papunta sa vent ng ika-4 na prinsipe. Sa kanyang pagdating, laking gulat ni Oito nung bigla niyang makitang dalawang mata. Sapagkat biglang nag-appear ang Nenbis ni Cheridnich Huigororo dito sa loob ng vent, sabay binuksan nito ang bibig. Isang eksena na nagpasigaw kay Uito Huigororo sa sobrang takot. Naalarma naman dito si Bobby Mayna at kagad na pumasok sa silid ng Reyna at tinanong kung ano raw ang problema. Sumagot naman si Kurapika na nagkaroon lang daw ng masamang panaginip ang Reyna at maari na raw silang bumalik ngayon sa kanilang mga stations. Kaya bumalik na nga sila, pero tinitignan pa rin ni Bobby Mayna ang dalawa. Dito naman kay Kurapika, tinanong niya ang Reyna kung ano raw ang nangyari. Sagot naman ni Uito, ang mukha raw ng isang babae ay bigla na lang nag-appear sa daanan at sa tingin niya ay kinain ng ipis. Nagsalita naman ng stealth dolphin na ang little eye ay napilitan daw ma-activate. Kaya nagsalita rin si Uito na ayon daw sa nilalang na nasa kanyang tabi, ang ability ay na-deploy. Nasabihan naman ni Kurapika ang stealth dolphin na i-deactivate ang sarili nito na kaagad namang inawa ni Uito. Dito na mga kaibigan nag-stop ang pag-activate ni Kurapika ng kanyang Emperor Time. Habang sa isipan naman niya ay wika pa niya na 9 na oras daw siyang naka-activate ng Emperor Time na wala siyang malay, na sayang lang. Dagdag pa niya, for security reasons, hindi raw pinapadaanan ng kahit anong bagay sa mga area na ito. Baka raw ang Nenbis ng Fourth Prince ang may gawa nito. Maya-maya pa'y bigla namang nakaramdam ng bigat si Kurapika at muntikan na nga siyang bumagsak. Kaya sa isipan niya ay sabi pa niya na ang akala raw niya ay ang epekto sa kanyang katawan gamit ang kanyang ability ay gagaan sa pamamagitan ng pagsaset niya ng additional na mga limitasyon. Pero hindi rin pala. Kaya sabi pa rito ni Kurapika na kailangan daw niyang maging mas maingat kasi kahit maliit na pagkakamali ay tiyak na magdudulot ng fatal na epekto sa kanya. Ang kanyang ability ay parang isang toxic na double-edged sword. Matapos niyan, tumayo naman ng Reyna at humingi ito ng paumanhin kay Kurapika dahil nagalit daw siya noon. Nasagot naman ni Kurapika na okay lang daw at wala raw problema. Siya pa nga raw ang dapat magpasalamat sa Reyna kasi sinunod pa rin nito ang kanyang napaka-reckless na request. Bigla namang napaisip ang Reyna na ipinagtaka naman ngayon ni Kurapika. Kaya nagsalita si Uito na kung pwede raw ay turuan din siya ni Kurapika ng Nen. Kasi sinabi raw noon ni Kurapika sa kanya na ang pagkakaroon ng dagdag kaalaman ay magpapataas talaga ang chances of survival. Kaya sa tingin niya, ang pagkakaroon ng kakayanan na makita ang mundo ng Nen ay magbibigay ng malaking difference sa usapang survival. Kaya gusto raw talaga niyang malaman ng iba pang posibilidad para na rin mismo kay Wobble Huigororo. Subalit humingi ng paumanhin si Kurapika.
Nagtanong naman si Uwito na medyo nalulungkot kung bakit daw, dahil ba raw sa laki ng risk na kakibat ng paggamit ng NEN para matutunan ito. Tugon naman ni Kurapika, hindi raw iyon, humihingi raw siya ng paumanhin dahil nakuha na raw niya ang consent ni Uwito para matuto ng NEN way back pa. Nagtanong naman ulit si Uwito at ipinaliwanag ni Kurapika na since ang kanyang ability ay pumipilit sa isang tao, ang ability na iyon ay may side effect na ang paggamit nito sa isang non-user ay magfo-force awaken. Opo, tama ka mahal na Reyna, kaya mo nang gumamit ng NEN. Bagay na labis na ikinagulat ni Uwito. Sa sumunod na eksena, sa second day na mga kaibigan, 9 AM, dumating na ang lahat ng guards na sasali sa NEN class ni Kurapika. Kasunod niyan, ipinakilala na ang lahat ng bagong guards. Una, itong si Belerante, isang hunter na guard ng 13th Prince na si Mariam Huigororo. Kasama rin ang isa pang guard ng 13th Prince na si Barrigan na nagtatrabaho naman sa reyna na si Sevanti Huigororo, ang ina ni Mariam. Makikita naman dito na inutusan ng reyna si Sevanti na Belerante na mag-report sa kanya kung nagtuturo raw talaga ng NEN ng tama ang guard ni Wobble at dapat ay i-report daw ni Belerante ang detalye sa kanya ng intimate na pamamaraan. Ngayon iniisip naman ni Belerante ang salitang intimate na sinabi ng reyna sa kanya. Dito naman kay Barrigan, sinabihan siya ni Ilyardia na ang misyon nito ay matutunan talaga ang NEN sa ibinigay na time limit. Napangiti naman dito si Barrigan habang inaalala ang sinabi sa kanya ng reyna. Kasunod niyan ay pinadala naman ng 11th Prince Fujita Huigororo ang kanyang dalawang servant na mga non-combatant na sina Loberi at Yuri na ngayon ay tarehong nagtataka kung bakit daw nandito sila ngayon. Samantalang ang 10th Prince naman na si Kacho Huigororo ay nagpadala rin ng kanyang dalawang servant o katulong na mga non-combatant na sina Loberi at Yuri na parehong natutuwa dahil nakalayo na raw sila sa masungit na Prinsipe Kacho. Matapos niyan ay pinakita naman ng flashback ng mga guards ni Halkenberg Huigororo na parehong may mga misteryosong balahibo ng ibon na nakalagay sa kanilang mga kamay. Kaya ay sinabihan na ni Halkenberg ang kanyang dalawang guards na ipinadala kay Kurapika na itong balahibo na nasa kanilang kamay ay maaaring kagawaan ng Nenbis na nabanggit noon ng guard ng Prinsipeng Wobble. Kaya kailangan nilang alamin kung ano ito at pwede rin naman daw i-share ang informasyon patungkol dito kay Kurapika kung sakali para matutunan nila ang lahat ng dapat nilang malaman. Dito na ipinakita ang dalawang personal guards ni Halkenberg na kanyang ipinadala, sina Shedul at si Yuhairi. Nasabi ni Shedul na sa tingin niya ay balahibo ito ng Nenbis ng Prinsipeng Halkenberg at ganun din daw ang tingin nitong si Yuhairi na baka ito raw ang marka ng resolve na laging sinasabi noon ng prinsipe. Matapos niya na ipinakita naman ng guard na ipinadala ng 8th Prince Hale-Sale Huigorono. Ang guard na ito ay ang kapitan ng guards ng reyna na si Duazul Huigororo. Ang pangalan ng guard ay Musaho. Sabi pa rito ni Musaho na nagawa raw ng Prinsipe Sale-Sale na mapaalis siya, pero itong kanyang pag-attend dito ay isang importanteng misyon na hindi dapat ipasa sa iba. Sa kabay niyan, ang 7th Prince Luceros Huigororo naman ay nagpadala ng isang guard na si Satobi. Si Satobi ay isa ring captain of guards ng reyna na si Duazul. Nasabi pa rito ni Satobi na ito raw ang perfect opportunity para ma-monitor ang ibang guards at makipag-negotiate. Pero sa tingin niya, parang minamanipulate raw sila ng isang guard lamang. Kaya sa parahinti sa kanya talaga, napakabilikadong tao raw itong guard ni Wobble. Matapos niyan, ay pinakita naman ng dalawang guards na ipinadala ng 5th Prince Tubepa Huigororo, ang kanyang captain of guards na si Maor at ang kanyang personal guard na si Longhi. Inaalada ng dalawa ang sinabi ni Tubepa sa kanila na kailangan daw niya ang utak o isipan ni Kurapika. Gusto daw niyang maging kakampi ang prinsipe nito o kahit iba pa, kaya kailangan daw gamitin ni Maor ang 2 linggong oras para i-recruit si Kurapika. Sa parte naman ni Maor, nasabi niya ng pagpapadala ng liham kay Kurapika ay ang pinakamaligtas na paraan ng pakikipagnegosyo ng palihim. Nasabi naman ni Longhi na ang pagbibigay ng sinyales gamit ang code ay lalagyan sila ng risk na maaaring ma-interpret bilang senyales kay Kurapika. Kasunod niyan ay pinakita naman ng flashback ni 4th Prince Cheridnich Huigororo. Inutusan niya ang kanyang ipinadalang mga guards na kung hindi daw nila matutunan ng NEN after 2 weeks ay patayin daw nila ang lahat ng tao rito. Makikita naman ang 2 personal guards na ipinadala ni Cheridnich na sina Mayuhan at Danjin na dito'y sinabihan ni Danjin si Mayuhan na ngayon na-excite na siya, ngunit dapat ay huwag daw itong umiwas sa pag-learn ng NEN on purpose. Matapos niyan, sa isang flashback naman nitong 3rd Prince ay sinabihan niya ang kanyang ipinadalang personal guard na si Kurapika raw ang kanilang susi para makaabante sa hinaharap. Dapat daw ay obserbahan nito at bigyan ng atensyon ang mga taong makakasalamuha ni Kurapika.
Makikita naman ang isang eksena na ipinakita ang personal guard na ipinadala ni 10th Prince Zhanglei Huiguoro. Nasabi pa nito sa kanyang isipan na dapat daw siyang maging maingat talaga sa mga guards na ipinadala ng 1st Prince, 4th Prince at 5th Prince. Kasunod na ipinakita ang personal guard ni 1st Prince Benjamin Huiguoro na kanyang ipinadala, si Furikov. Napangiti pa ito at sinabi sa kanyang isipan na pinapasok pa raw talaga siya ng kalaban sa sarili nitong teritoryo. Nanunog pa niya na ang appearance, pamamaraan ng pagtuturo, mannerisms at lahat-lahat na kanyang maoobserbahan kay Kurapika ay magbibigay daw sa kanya ng hint kung ano ang Nen category ni Kurapika at ano rin talaga ang ability nito. Paliwanag pa niya na ang kanyang kakayahan ay higit pa raw sa pagkakaroon ng Nen. Ito raw ay isang skill mula sa kanyang experience at dahil siya lang daw ang may ganitong kakayahan, pinapanatili niya itong sikreto. Ang kanyang kakayahan ay kakaiba talaga. Kasi ang pinagkaiba raw ng mga taong nakakagamit ng Nen at ng mga hindi nakakagamit ng Nen ay makikita niya sa kanilang mga mata kapag naka-side view. Habang inoobserbahan ni Furikov ang lahat, dito niya nalaman na ang isa pang hunter na nandirito, si Belerante, ay nakakagamit talaga ng Nen. Pero may 4 pang individual dito na nagkukunwaring hindi marunong gumamit ng Nen o hindi pa nakakagamit ng Nen. Hindi naman issue sa kanya ang 4 na iyon o maging si Belerante na nagsisilbing espiya. Ngulit kung sakaling may taong katulad niya na binigyan rin ng misyon at kung gagamitin nito ang ability ay tiyak na gagamitin din niya ang kanyang karapatan sa self-defense. Makikita naman si Furikov kasama ang lahat ng guards na dumalo at confident talaga siya habang naghihintay sa mga posibleng atake ng kahit sino. Habang nakikita ang aura ni Furikov, sa likod naman nito ay may misteryosong figure na may aura ring lumalabas sa katawan. Nasabi pa nitong misteryosong figure na alam daw niya ang intensyon ngayon ni Furikov base raw sa napaka-obvious nitong aura. Kahit hindi pa raw niya nakikita ang mukha nito ay alam na alam niya kung ano ang balak ni Furikov. At ipinakita na ang misteryosong figure na ito, isang babaeng nakamaskara na tinapos ang kanyang salita sa pagsasabing iya-accept majority. So sino kaya ang misteryosong taong ito na biglang nakapasok dito sa loob nang hindi namamalayan ng lahat? Kasi itong si Furikov na may pambihirang perception at senses ay hindi man lang siya na-sense. Napaka-misteryoso talaga nito. Sino kaya siya at ano ang balak niya sa loob? Well, yan at marami pang matinding eksena ang ating masasaksiyan sa susunod sapagkat malalaman na natin ang first day ng pagtuturo ni Kurapika ng Nen at ang gagawin nitong misteryosong taong ito. Dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang ating video, please don't forget to like, comment, follow at subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat, this is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.